Kung sakaling sumiklab ang kaguluhan, ang gera no sa pagitan ng China at saka ng Taiwan, malabong hindi maging involved ang Pilipinas. Ayon mismo yan mga kapatid dito sa ating presidente kay PBBM. Ayon sa isang panayam mga tol mula rito sa First Post, no, ay magiging involved o malabong hindi tayo maging sangkot dito sa mangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Taiwan at saka ng China. Una sa mga dahilan mga tol ay napakalapit natin sa kanila. At the same time, napakaraming OFW ang nagtatrabaho dito sa Taiwan. So dito sa interview na to mga kapatid, ipinaliwanag ni PBBM kung ano ang magiging papel ng Pilipinas kung sakaling magkaroon na nga ng gera sa pagitan ng China at ng Taiwan. Para malaman natin ang detalye, alamin natin, panoorin natin itong naging panayam mula rito sa First Post. Sabi rito, Philippines will be drawn in Taiwan war. Marcos reveals Manila's plan if China attacks US ally. No? Kung sakasakali mga kapatid, no, dito ay isinabi ni President Marcos kung ano ang kanyang mga plano kung sakasakali ngang mangyayari ito. Tayo mga tol, no, do hindi natin bansa ang Taiwan, pero since na napakalapit nga natin sa kanila, napakahirap ng kalagayan natin. Isa pa mga tol, kung sakasakaling tutulungan ng Amerika ang Taiwan at sila ay magiging direct na magiging kalaban na rin ng Taiwan, ng China at mag-e-invoke sila ng Mutual Defense Treaty dahil pag inatake sila, syempre yun ang kasunduan eh. Kapag nagkaroon ng armed attack sa kanila, sa mga barko nila, pwede sila mag-invoke ng Mutual Defense Treaty. Anong magagawa ng Pilipinas ngayon? No? Alamin natin itong detalyeng to mga tol. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Another flashpoint in the neighborhood is Taiwan, and most experts fear that Beijing will invade Taiwan before the end of this decade. If that were to happen while you're still in power, would you... Kung sakali mang mangyari to at nasa posisyon pa si President BBM, kasi nga ang usap-usapan, plano ng China sakupin ang Taiwan by the year 2027, which is nasa posisyon pa talaga si President Marcos. Would you be open to allowing the US use resources and bases in the Philippines to defend Taiwan, or would you rather stay out of it? Nako. To be very practical about it, if there is a confrontation over Taiwan between China and the United States, there is no way that the Philippines can stay out of it. Nako. There is no way that the Philippines can stay out of it. Sabing ganon mga tol. So tayo nga ba mga kapatid ay sasali rin sa gera? No, there is no way that the Philippines can stay out of it kapag nagkaroon ng direct confrontation ang China at Amerika. Kasi ang tanong kung papayagan ba ng Pilipinas na gamitin ang mga resources natin dito ng Amerika o tayo ay lalayo sa gulo. So napakalinaw ng sagot ni PBBM pero intindihin pa natin maigi. United States, there is no way that the Philippines can stay out of it. Simply because of our physical geographic location. So unang-una daw yung ating lokasyon. Pero sabi niya, there is no way, walang paraan. Walang way, walang paraan para tayo ay umiwas. To understand how close Taiwan is to the Philippines, the large city of Kaohsiung in Taiwan is a 40-minute flight away from the capital of my province in northern Philippines, in Lawag. That's how close it is. And so if you think about it, if there is an all-out war, then we will be drawn into it. And Kung sakasakaling magkakaroon daw ng all-out war, mahahatak tayo doon mga tol. Madadrag tayo doon, masasali tayo doon dahil nga sa napakalapit natin. Kung titignan mo nga daw, yung isang lugar doon sa Taiwan, magpahanggang doon sa city ni PBBM, 40 minutes flight lang daw. Kumbaga parang
Manila to Boracay lang, no? 40 minutes. Uh, I assure you with the greatest hesitation, but we will have to defend our territory and our sovereignty. Furthermore, there are many, many Filipino nationals in Taiwan, Isa pa yan. and that would be immediately a humanitarian problem because we will have to get involved, because we will have to go in there or find a way to go in there and to bring our people home. So isa yan ang unang-unang gagawin muna ng Pilipinas, mga kapatid. Kailangan muna nating humanap ng paraan para mailikas ang ating mga kababayan sa matiwasay na paraan. Kasi mahirap mga tol habang syempre nagbobombahan sila doon. For example nagliliparan yung mga missile, 'di ba? Kita naman natin kung anong nangyayari for example sa Israel, sa Iran, 'di ba? Nagbabagsakan yung mga missile doon sa mga gusali, 'di ba? Nagkakaroon ng airstrike. Kung sakasakaling mangyari doon mga tol, napakahirap din naman kasi talaga magkaroon ng repatriation. Kailangan munang magkaroon ng pansamantalang katahimikan. Hindi pwede kasi kasagsagan. Dapat nagtatago yung mga tao doon. Nagpupuntahan kayo sa mga malalalim na lugar para hindi kayo tamaan ng mga gumuguhong gusali, di ba? Pupunta muna kayo doon. Mahirap magkaroon ng repatriation ng paglilikas habang nagkakaroon ng ganong klaseng bakbakan. So kailangan muna magkaroon ng pansamantalang katahimikan para mailikas. Pero ang masama nun mga tol, syempre alam naman natin ng Taiwan, isang isla lang yan. Pwedeng nakapalibot dyan yung mga warship ng China ngayon. Syempre nandiyan din yung mga warship ng Amerika. Pwedeng tumulong yun mga tol. So ngayon, yung dalawang yun ang nagbabakbakan ngayon sa karagatan. Syempre may mga warship din itong Taiwan. Kailangan natin dumaan kasi dalawa ang choice natin kung ililikas natin yung ating mga kababayan, by air at saka by sea. Hindi pwede by land, wala tayong tulay papunta doon, pabalik. So by sea at saka by land, by air, di ba? So ngayon, kapag umaatake for example yung kanilang mga ballistic missile, di ba? Yung mga warship nila nagpuputukan mga tol, ang hirap niyan. Tapos biglang nag-invoke ng Mutual Defense Treaty etong Estados Unidos. So anong gagawin ngayon ng Pilipinas? Tatanggihan ba natin yung Mutual Defense Treaty nila? Mahirap tanggihan yun mga tol. Alam nyo kung bakit? Kasi once tayo ang tinamaan, once tayo mga tol ang binakbakan ng China, kapag nag-invoke tayo ng MDT dito sa Amerika, baka tayo naman ng tanggihan. Diba? Again mga tol, hindi natin nais ang gera. No, don't get me wrong. Huwag kayong mamamali. Binabalita nito ang nangyayari ngayon sa kasalukuyan at nagtatanong siya kay PBBM kung anong gagawin ng Pilipinas. Sabi niya nga ganon, there is no way. Walang paraan mga tol para hindi tayo maging involved dyan. So ngayon, nakikita na natin, nalalaman na natin kung ano ang mangyayari, kung ano yung mga pwedeng mangyari sa hinaharap kung sakasakaling sumiklab etong digmaan sa pagitan ng China at saka ng Taiwan. Ako po, wag naman po sana. Yan naman ang lagi nating inihiling. Wala namang may ayaw ng kapayapaan. Napakasarap mabuhay, di ba? Napakasarap maghanap buhay, napakasarap mamasyal, kumilos ng matiwasay kasama ang pamilya, di ba? Pero kung magkakaroon ng mga, kita mo naman yung mga nagliliparang mga missile doon sa gitnang silangan, di ba? Ayaw natin maranasan yung mga ganung bagay. As we do whenever they find themselves in areas of conflict. And that, for me, would be the most considerable concern for us, at least in the early days. Oo, yun. Yung mga maiipit, di ba? Maiipit sa bakbakan. Yun yung pinaka unang-unang iisipin ngayon ng pamahalaan. Kasi sila din ang mapuputukan Alam nyo naman ng mga Pilipino, mga tol, wala namang ginawang matino ang nasa gobyerno Pag hindi kumilos, masama. Kapag kumikilos, masama pa rin. And so that's why I say we would immediately mobilize everything that we could to bring our people out. That's not an easy thing to do, considering that you are in the middle of a combat zone. So it would not be a small problem. Napakalaking problema nga naman talaga nun mga tol, no? Maikling panayam lang to Pero yung full video nito mga tol, pwede niyong puntahan sa first post. Kung di ako nagkakamali, nasa 40 minutes long yan.
kasi marami silang pinag-usapan eh. Pero eto lang muna yung tinakel natin. Kung ano ang magiging papel ng Pilipinas kung sakasakaling pumutok ang labanan sa pagitan ng China at saka ng Taiwan. Kasi nga sabi ng China, inevitable. Hindi maiiwasan yan. Hindi pwedeng pigilan, hindi pwedeng palagpasin. Kailangan daw nilang makuha ang Taiwan dahil ang Taiwan daw ay parte ng kanilang bansa. Siyempre ang Taiwan, mga kapatid, hindi naman papayag na basta-basta na lang sila makukuha. Kaya nga nagkakaroon din sila ng mga military drill eh. Naghahanda rin sila mga tol, papalag at papalag ang kanilang militar. 'Di ba? Malakas din ang Taiwan mga tol. Naghahanda rin sila sa posibleng mangyari. What if nga mangyari yan? Ano ang mangyayari sa Pilipinas dahil napakalapit natin? So eto, sinabi na ni PBBM, no? Ipanalangin na lamang natin na wag sanang mangyari ngayon o sa mga susunod pang panahon, tulad na lamang ng patuloy na pagbabanta ng China dyan sa loob ng 60 taon na o 6 na dekada. Sana madagdagan pa ulit ng maraming dekada pa, no? Huwag sanang mangyari yan mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.